Nagising ako ng hapon at sobrang lakas ng ulan. Kaya pinatay ko muna yung aircon para makapagpahinga at lumamig siya. Kapag nga pala umuulan ng hapon, pakiramdam ko bumabalik ako sa panahon. Kumbaga guys, yung pakiramdam ko ay nostalgic. At unang pumapasok sa isipan ko ay magmerienda. Kumuha na nga pala ako ng 40 pesos para bumili ng tinapay. Dati kasi guys, tuwing hapon palagi ako naghahanap ng mamemerienda. Palagi kasi namin kain dati guys ay brunch. Kaya pagdating ng hapon, gutom na. Sa gabi pa kasi kami kakain kaya tamang tiis muna ng gutom. At nandito nga rin pala yung motor ko guys na si Ipot. Kakapakaroos ko nga lang pala kay Ipot pero ayan, naulanan naman. At dito nga pala sa kalsada guys, wala nga palang katao-tao. At buti lang bukas yung paniderya dito sa amin. Habang naglalakad nga ako guys, hinihilin ko sana may tinapay pa. Ang bilis kasi magkaubos na ng tinapay dito kaya iniisip ko, wala na agad. At pagka-uwi ko nga pala guys, magtitimpla naman ako ng kape. Pero yung kapeng gagawin ko guys ay kakaiba. Kape na gawa sa bigas. Ito nga pala yung tinatawag na rice coffee. Bigla ko nga lang pala ito na-miss kasi matagal na nga pala ako hindi nakakatikim nito. Naalala ko din guys, yung unang tikim ko dito ay naulan din. At si Mama Skincare nga pala ang gumawa nun. Noong una nga guys, hindi ko pa ito nagugustuhan. Pero ngayon 32 years old na ako, isa na to sa mga favorite kong kape. Pa-comment naman kung nakatikim na nga pala kayo ng rice coffee. Alam ko palagi nga pala itong ginagawa sa mga probinsya. Ang trip ko nga pala dito guys, ito nga pala medyo sunog-sunog. Yung lasa nga pala nito ay parang nga pala itong kapeng barako. Pero yung pinagkaiba nga pala nito, ito nga pala rice coffee ay matapang yung amoy. Amoy sunog at amoy tutong. Ako nga lang pala iinom nito kaya konti nga lang pala yung gagawin ko. Meron nga rin palang benefits ang pag-iinom ng rice coffee. Yun nga lang guys, hindi ko nga lang pala alam kung totoo. Kapag kasi masakit yung tiyan mo at uminom ka nito ay gagaling. Kaya kapag may gagawa ng ganito, ang unang tatanungin kung masakit yung tiyan. So ayun guys, muntika na nga pala itong umapaw, buti na lang naabutan ko. Gusto ko talaga dito guys yung kulong-kulo para yung amoy kapit na kapit. Kumbaga kapag lalo mong binababad, magiging flavorful. So yun guys, habang nagtitimpla nga pala ako nito ay nakakatuwa. Kumbaga dati wala nga pala kami pambili ng kape, ito yung ginagawa. Pero ngayon kahit may pambili, ito pa rin yung ginugusto. Iba talaga guys kapag natikman mo to nung kabataan. At ngayon naman guys ay magluluto ako ng sandwich. Ganito nga pala yung ginagawa namin ni Lolo kapag magmimerienda kami. Yung mga luma namin tinapay, iniinit namin sa kawali. Pero ito nga palang binili kong tinapay guys ay bago pa to. Ginawa ko lang yung ginagawa ni Lolo dati. Tapos yung sandwich nga pala, ipapartneran nga pala ng 2 itlog. Tapos lalagyan nga pala ni Lolo to ng napakaraming asin. At yung luto nga pala dito guys ay half cook lang. Kapag nga pala si Lolo nagluto nito ay lumalongi nga pala to sa mantika. At yung mantika na yun ginamit nga pala yun sa isda. At isa yan sa mga nagpapasarap sa itlog. So ito nga pala guys ay merienda with memories. Nakakatuwa lang guys kasi meron ako memories ng merienda. Siguro hanggang 100 years old na ako, dala-dala ko pa rin to. Kung ano yung nakikita ko noon, ganun din yung ginagawa ko ngayon. Kaya ang sarap kumain ng merienda. So ito na nga pala egg sandwich ala ketchup. Unang kagat, puro ketchup. So ito nga pala ang ginawa ko guys, i-rate ko nga pala to ng 10/10. Hindi kamahalan pero grabe yung impact sa akin. Talagang reminisce habang naulan. Wow, so big word. So yun lang guys, yung for the vlog nga pala dito, kumain habang naulan. Inubos ko na rin yung kape dito para makaligo ako kasi sobrang lamig. Sa mga hindi nakakaalam, 4 days na nga pala ako hindi nakakaligo. Hindi pa naman ako nangangamoy kaya okay pa yon.